Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa Panginoon po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay taos puso nagpupuri at nagpasalamat sa patuloy na may kalayaan kami na ikaisambahin sa espiritual katotohanan. Salamat sa mabuhay na patuon, amin napapakinggan, nagpapalakas ang Panginoon, pampataya sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. At bagong lahat, kami po ay sa mga pagpalain at patawan sa lahat ng pagkulapasala at buksan ang puso at pagkaunawang bawat isa sa pakinig ng iyong banal na salita para aming manawanan ng salita at aming may pamuhay sa panganalangin namin ginagalang mga bangalista sa kanang akin wala akong magagawa subalit ako lang sa pangunahat na po ang bangal kaltasan ay maging silbing pagpapalang espiritual para aming magawa ang iyong kaluban para kami makatiyak ng pagpunta sa iyong kaharian. Sa pangalan po mga Panso, ito po ang aming samot panalangin. Amin sa suway, alinlangan di pagkaunawa ng basalita sa aming kalagitang kasaot. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansos, ang pinakmataas, pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging po lamang sa ating pinakamamahal na Pansos Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta sa ating kapanahunan, mag-isa mga beloved children sa lahat ng sambayan, ating mga pastor, kanyang mga mahal na anak, manugang apo at sa ganitong aral, di po natin malimutang itinuro po ng ating beloved Astang Pastor Lens Almeida at mga nading hapon sa lahat po na aking mga corporate co-workers, sa lahat po mga instrumentalist, sa inyo po lahat, na aking mga kapatid sa mga paano sa lahat ng live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon po at happy birthday po sa lahat po na may kaarawan at pagpalain ka ng mahal na Diyos at bigyan pa ng maraming kaarawan at magamit pa sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Lahat po magsabing praise the Lord. Minamahal, ating unawain po ang salita ng Diyos. Dahil malinaw po, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Ito po ang nagpapaalaala sa atin para tayo po ay makasunod sa kanyang kalooban, para tayo po'y pagpalain at magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang salita po ng Diyos, saan man tayo po nakaupo, saan man tayo makapatid nakapwesto, habang makikinig mo ang tinig na to, hindi tayo makapagtago sa mahal na Panginoon. Kahit tayo nagtutulog-tulugan, kahit tayo nagbibingi-bingihan, ang salita po ng Diyos ay matalas. Pag ating napakinggan, tatagos at tatagos ito sa atin. Kaya wala tayong susuotan. At ang salita ng Diyos, ito po ang gamot ng ating kaluluwang may sakit o may karamdaman. Pero pag tinanggap natin, magagamot ang ating sakit. Subalit pag hindi natin tinanggap at binaliwala natin o ating nilabanan, manatili ka na ang iyong karamdaman o ang sakit ng iyong kaluluwa manatili sa iyo. Dahil ang gamot ng ating kaluluwa na may karamdaman sa ng Diyos. Pag ating tinanggap, magagamot ang ating karamdaman. Pero pag hindi ating tinanggap, manatili, makakaroon ka ng karamdaman ang iyong kaluluwa. Manghihina, malupaypay sa lahat ng bagay. Ikaw ay pwede po na talagang matisod. Pero naalala ko palagi sabi ng iba mga kapatiran, ako'y natitisod sa nakikita ko sa pulpito. Pag hindi gusto ang son leader, walang ga magpuri. Pag hindi gusto, yung nasa testimony leader, hindi nakikinig. Pag hindi gusto yung nagpapatotoo, hindi nakikinig. Pag hindi gusto nag-exhort sa giving, natitisod. Pag hindi gusto ang nag-preach, natitisod. Ito po ang tandaan natin. Sino man po tayo, matitisod talaga tayo. Pag ang salita ng Diyos, hindi natin tinanggap. Dahil kung ating unawain, talagang tayo po ay hindi natitisod sa salita ng Diyos,
ikay natitisod sa iyong sarili dahil hindi mo tanggapin ang katotohanan kung tayo'y nagkakamali. Kaya naalala ko yung mga kapatid, sabi ng isang preacher, sasabihin nyo kayo natitisod sa mga nataw sa pulpito, sa mga kapatiran. Ang totoo, ikaw ang natitisod sa iyong sarili dahil hindi mo maturuan ang iyong sarili. Sabi ko nga, ako'y napatulala doon nung sabihin ng preacher. Sabi niya, siya nga naman bakit ka matitisod sa kanino man? Ay, ang totoo, kaya kinatitisod, hindi mo maturuan ang sarili mo. Dahil hindi ka matitisod sa salita ng Diyos kung tinanggap mo. Dahil ang salita ng Diyos, ikabubuti mo. Bakit tayo naligtas? Di ba tayo naniwala sa salita ng Diyos? Tinanggap natin, ini-apply natin sa ating buhay. Nagbago ang ating buhay. Gumaling ang ating karamdaman dahil ating tinanggap ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya naalala ko yung mga kapatid, ito ang sabi, abay, totoo nga. Kaya ay kayo nang hihinalo, paypay, marami kang alibay, marami kang dahilan. Ang totoo, hindi ka natitisod ay sa kanino man. Ikaw ang natitisod sa iyong sarili dahil hindi mo kayang turuan ang sarili mo. Lahat magsabing praise the Lord. O, dito po, malinaw mga kapatid. Kaya sabi ko, kahit saan tayo nakatayo, ang salita ng Diyos, tatama sa atin. Salita po ng mahal na Diyos sa ating pag-aaral dito, hindi kung sinong buhay na may buhay. Salita ng mahal na Diyos. Kaya pag may sakit ang iyong kaluluwa, tatama sa iyo. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Tingnan mo po, aklat tayo ng Hebreo 11, 4, 11, 12. Dito po mga kapatid, malinaw. Tayong lahat, tatamaan ng salita ng Diyos, lalo tayo nagkakamali o nagkukulang. Gagamutin ang ating sakit ng salita ng mahal na Diyos. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12. Magsipagsikap nga tayo na pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa sa pagsuway. 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. O, ito mga kapatid, itong salitang ito, binasa natin. Kahit sino ang tama sa pulpito, kahit bata, pag may sakit ang kaluluwa at ginagawa mo ang mali, tatama ito sa iyo. Pwede sabihin mo, ikaw ay nasasaktan, pwede kang natitisod sa nagpabasa, pero ang totoo, sarili mo, ang di mo kayang turuan. Dahil malinaw po, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kisa 2, halimbawa, itak, dahil parang may talim na 2. Tatagos sa ating puso, sa ating kasukasuan, sa ating kaluluwa, na ito ang kumikilala ng lahat ng ating gawain. Kaya pag ang ating gawa ay mali sa kalooban ng Diyos, talagang masakit. May po ba mga kapatid? Pero pag tinanggap natin yung sakit, magagamot. Gagaling. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at paglilingkod sa mahal na Diyos na may katuwa at may kagalakan. Kaya nga, madalas sabihin mga kapatiran, natitisod kung kani-kanino, sa manggagawa, sa choir members, sa kapatiran, sa kapitbahay. Pag tayo manampalataya na, malinaw po ang salita ng Diyos. Tatagos ang salita ng Diyos sa atin. Samantala, kahit magtago tayo, basta mapapakinggan mo ang tinig na ito, tatagos sa iyo. Dahil ang salita ng Diyos ay mabisa, may 2 talim. Pero pag walang sakit ang ating kaluluwa, nako, ito, hindi tatagos sa atin o hindi tatama sa atin. Bakit? Walang sakit ang ating kaluluwa. Pero pag may sakit, nako, babasahin pa lang ito, aaray ka na. Dahil
tatama sa atin ang salita ng mahal na Diyos. Pero pag tinanggap po natin, gagamutin ng mahal na Diyos ang sakit ng ating kaluluwa. Kaya mahalaga po itong ating maunawaan. Dahil sino man pong tumatayo sa bawang pulpito, kahit bata, kahit yung patawa, kahit yung parang ang dating ay ang tapang at parang galit. Basta sa salita ng Diyos, tatamaan po tayo. Walang pipiliin dito ang salita ng Diyos. Gaano bang tao katagal sa mahal na Panginoon? Dahil ang salita ng Diyos mabisa at may dalawang talim. Pero pag ating tinanggap, doon tayo magkakaroon ng kagalakan. Dahil walang pagkakaiba ito nung tayo mga baguhan. So, alam natin tayo makasalanan. Pero tayo lumapit, tayo tumanggap. Naniwala tayo sa salita ng Diyos. O anong naging bunga? Diba? Napatawad ang ating kasalanan. Gumaling ating karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng kagalakan. Dahil ang salita ng Diyos na mabisa at may dalawang talim, tinanggap natin, ito ang gumamot sa kaluluwa nating may karamdaman. Amen? Ganon din po, habang tayo nabubuhay at naglingkod sa mahal na Panginoon, kahit hindi magaling mag-usap, hindi magaling magsalita, kahit bata yan pa, kahit hindi mabasa, tatagos sa atin ang salita ng Diyos dahil ito'y mabisa. Pero ang sabi nga ng banal na aklat, lahat po na tumatayo sa banal pulpito, ito'y ginagawa dahil tungkulin lalo ng mga manggagawa na magpaalala. Dahil tungkulin po namin na magpaalala sa salita ng Diyos, basta hindi lamang natin tinanggap, ikay naghimagsik at ikay lumaban, ikaw ang mapapahamak pagdating ng araw. At pwede ring mawala ka sa Panginoon. Dahil hindi mo tinanggap eh. Sa lumang tipan, kung inyong maunawaan yung 11, magpilit tayong magsikap na makapasok sa kapahingahan. Huwag tayong, ibig sabihin, maging kagaya ng mga nadapa dahil sa pagsuway. Kung inyong tingnan ang Hebreo 3, pag inyong tingnan po ang 12 hanggang 16, makikita doon ang ilang pangusap na yun ang naging daan, kaya hindi nakarating sa lupang pangako. Dahil na doon ang pagsuway, na doon ang paghimagsik, na doon ang pagreklamo, na doon ang walang panampalataya. Yun ang naging daan, kaya hindi nakapasok sa kapahingahan. Kaya nga ang sabi ng 11, magsikap tayo makapasok sa kapahingahan. Huwag tayong mga dapa kagaya ng iba. Ibig sabihin, huwag tayong sumuway o huwag tayong, mga kapatid, lumaban sa salita ng Diyos, bagkus ang salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa, ating pong tanggapin at ipamuhay para tayo'y makapasok sa kapahingahan. Sa ating kapanahunan para tayo makapunta sa langit. Dahil sila, kaya hindi nakating sa lupang pangako, na doon yung mga pagreklamo. Diba? Ang iba kinagat ng ahas, yung iba kinain ng lupa. Yung iba nangamatay, mga kapatid, sa iba't ibang pagkakasala. Ito'y example, halimbawa, huwag nating gayahan ang mga pinalaya ng mahal na Panginoon Diyos sa Ehipto. Bakos tayo po ay sumunod at tayo maniwat mapataya na ating magagawa ang kalooban ng Diyos para tayo'y makarating sa lupang pangako kung sa kanyang kapanahunan. Pero tayo pag sumunod at napataya, tayo makakarating sa pangako ng mahal na Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya dito po ay malinaw. Basahin natin ang Isaiah 62:6 at awit 107:11. Dito po sa Isaias, Kapitulo 62, talatang 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta, O Jerusalem. Sila'y hindi magsisitahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga mapag-alaala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. Awit po tayo, pakibasa ng awit. 107:11.
Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 107, talatang 11. Sapagkat sila'y nanghimagsik laban sa salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Lahat magsabing praise the Lord. Malinaw mga kapatid, ang sabi po ng Isaiah, siya ay naglagay ng bantay. Una, ang ating gagama pastor, beloved as ng pastor, mga beloved children, beloved minister, mga manggagawang katuang, para magpaalaala sa lahat ng manampalataya. At ang sabi nga, sila'y araw at gabi. Ang sabi nga, huwag magpapahinga, kaya napakahirap ng kalagayan ng manggagawa. Lalo na ating mga pastor. Kailangan palagi magpaalala sa ating Diyos para kung nalilis na landas ang bawat mapataya, sila po ay matuwid. Dahil ang salita ng Diyos, ang pagkain po nating kaluluwa, ito ang paraan para tayo maging sakdal. Ay, ang sabi nga dito, huwag magpahinga. Kaya ang salita po ng Diyos, dapat ating pong pasalamatan pag ating napakinggan. Hindi daw tayo maghimagsik. Ang linaw sa awit, mga batid, huwag tayong maghimagsik, huwag mong gawing walang bahala ang payo ng Diyos. Ito'y payo, ito'y paalaala ang salita ng Diyos sa lahat ng manampalataya. Pero pag tayo doon naghimagsik, niwala nating kabuluhan ang payo ng Diyos, ng mahal na Panginoon. At ito po ang hindi naunawa ng iba. Nagagalit, nagtatampo, tumataas sa pulpito. Ang linaw, pag tayo naghimagsik sa salita ng Diyos, niwalang bahala mo ang payo ng makapangyarihan. Dahil ang bawat isang tumataas sa pulpito, instrumento lang para magpaalala ng salita ng Diyos para tayo po ay matuwid at para tayo pagpapalain at magmamanang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po, huwag po nating ibig sabihin labanan ang salita ng Diyos. Huwag tayong maghimagsik. Bagkus ang salita ng Diyos ating tanggapin. I-apply natin sa araw-araw natin pamuhay ang utos ng mahal na Panginoon. Dahil napakalinaw po ng 11. Sapagkat sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ito po ang naging kalagayan ng ilang lumabas sa Ehipto. Naghimagsik sa mga Panginoon. Hindi pinaniwala ang salita ng mga Diyos na itinuturo ng tao ng Diyos na si Moises. Anong magiging suma? Iwi na lang halaga mo ang payo ng kataas-taasan. Pero bilang tayo tinawag, pinili ng mga Panginoon, ang tungkulin po natin, ang salita ng Diyos, ating tanggapin at ating ipamuhay para tayo pagpapalain ng mahal na Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Bakit? Sapagkat ang sabi ng aklat ng Jeremiah 1:6-7, si Jeremiah, mga kapatid, bata pa. Ay, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Ako'y bata pa, ako hindi marunong. Pero sabi ng mga Panginoon, samang kita suguin, ikay susunod at magsasalita ka. Ang bawat isa sa atin, instrumento sa kaligtasan ng ating mga sabuhay ng ating mga kababayan. Kaya tungkol natin magpatotoo, mag-share, humayo, para maligtas ang iba, mga kapatid. Kaya nga, tayo minsan, nagsasabi sa ating sarili, yako. Magpatotoo. Yako mag-share. Maging kami, minsan kami, ayaw din tatayo sa pulpito. Pero wala kami magagawa dahil kung ano ang tungkulin natin, gampanan ng bawat isa sa atin. Aklat po tayo ng Jeremiah. 1 po tayo para niyo maunawaan. 6 at 7. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 1, talatang 6-7. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. 7. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin,
ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya, ano mang kalagayan natin, bata man tayo o matanda o ano mang kalagayan natin, pag tayo isinugo ng mga Panginoon, wala tayong magagawa kundi salitain ang salita ng mahal na Panginoon. Kasi sa panahon ng Jeremiah, ayaw niya, bata siya. Pero wala siya magagawa dahil tinawag ng mga Panginoon. Kaya nga, may mahal, kung sino man pong nadito sa mga pulpito, salita ng Diyos ang dinadala nila, hindi ka ng sarili. Ito po ang kailangan nating sundin. Tayo makasunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil dito tayo pagpapalay kalugdan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, bata man yan, patawa man magsalita o magdalang salita ng Diyos, ito man ay matapang sa pangkinig ninyo, wala tayong magagawa kundi ang salita ng Diyos ay tanggapin. Dahil ito'y salita ng mahal na Diyos. Kaya ang linaw mga kapatid, ayaw ni Jeremiah. Pero ang sabi ng mga Panginoon, saan man kita suguin, wala kang magagawa kundi ikaw ay magsalita ng mahal, sa salita ng mahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, habang tayo po naghintay sa pagbalik ng mahal na Panginoon, tayo pinagpala, binagong buhay, pagkakandama, may kapat, may kagalakan. Subalit, tayo po habang nadito, naglingkod, kung saan na doon mapalang, na doon din naman ang kaaway ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? O, tingnan po, sabi na Satanas, pinagpala mo lang si Job dahil tapat, itakwil mo. Kaya yung lahat ng gagawa ni Job, alam ni Satanas, dahil manhik manaog siya sa langit, tagapagsumbong. Sa ating buhay ganun din. Lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, kahit alam ng mahal na Diyos, sinasabi din ng kaaway ng Diyos. Siya po ang kung saan nagsusumpong lalo. At siya din ang isang humahadang, huwag pagpalain ang Kristiyano dahil yung nakikita sa ating kasalanan, yun ang inaalibay ng demonyo. Ay bakit Panginoong pagpapalain mo? Ay kitang-kita ko naman, ay nagpasaway. Nawala sa kabalalan, ayaw magpuri, ayaw minsan sumamba ng may kayusan. Oh, yun. Kaya minsan nawala ang pagpapala sa atin dahil alam ng demonyo. Sasabihin sa Panginoon, sabi, huwag mo pagpalain, kitang-kita ko ang gawa niyan. O bakit mo pagpapalain? Hindi naman totoo. Hindi naman siya tapat. Ay bakit mo pagpapalain? Kaya minsan, tayo po nawala ang pagpala dahil sa atin din gawa na sinasabi ng kaaway. Dito po ay malinaw. Basahin na po natin ang 4 na talatang ito para tayo awit na isang awit na. Santiago po tayo. 3:2, 1 Corinto 9:27, Lucas 11:27-28, Exodo 24:7. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talatang 2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal, ang gayon may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Amen. Aklat po tayo ng Korinto. Sundan ng aklat ng Lucas. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkaparangal ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Aklat po ng Lucas. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, 27 hanggang 28. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang na sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. 28. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen. Exodo po tayo. 24:7.
Dito po sa aklat na Exodo, Kapitulo 24, talatang 7. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ito po, minamahal, ang tungkulin natin. Kaya nga ang sabi ang salita ng Diyos, ito po'y mabisa. Tatagos kahit saan tayo naroon. Kahit tayo nga'y magbingi-bingihan. Kahit tayo magtulog-tulugan. Basta makikinig ng ating tahinga. Tatagos ito. Dahil ito'y mabisa. Subalit, sabi nga ng mga aklat, sino ang tao, ang sabi nga sa lahat ng bagay matitisod. Sa lahat ng bagay. Kaya tama din yung sabi ng iba, ay natisod kay ganito, kay ganare. Sa lahat ng bagay, natitisod. Subalit, ang sabi ng aklat kong ating unawan, sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangangatisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon at may kaya rin namang makapigil sa kanyang sarili. Unawain po natin. Pag tayo na doon sa tayo natitisod, sa salita, sa nakikita, sa anumang bagay, may problema. Hindi mo pa kayang turuan ang sarili mo. Malinaw po ang aklat. Pag natitisod ka sa lahat ng bagay, sa nakikita na papakinggan, sa kahirapan, pagpapala, o anuman, ang sabi nga ng aklat, hindi mo pa natuturuan at kayang supilin ang sarili mo. Sapagkat ang taong hindi natitisod, may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Lahat nagsabing praise the Lord. Kaya kahit tayo po ay mga tuwiran o sabi natin natitisod tayo sa kahirapan, sa kagutuman, sa pag-uusig, sa ating nakikita, sa ating napapakinggan. Pero ang totoo, hindi mo pa daw natuturuan ang sarili mo. Dahil ang taong hindi na natitisod, may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kaya mong turuan ang iyong sarili, kaya mong tanggapin ang lahat dahil nauunawaan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Malinaw po mga kapatid. Kaya kung tayo na doon sa natitisod, sa nakikita, sa salita o sa lahat ng bagay, may problema. Hindi pa natin natuturuan ang ating sarili. Para tayo pagpalait makatayak ng langit, anong sabi ng unang Korinto 9:27? Sabi ni Apostol Pablo, hinahampas niya ang kanyang sarili at sinusupil, baka pagkapangaral niya sa iba, siya ang itakwil. Tayo pong lahat, minamahal, anumang kalagayan natin sa ating buong misteryo, tayo ang magtuturo sa ating sarili. Ang salita ng Diyos sa ating nababasa ang papakinggan, ito'y nagpapaalala sa atin. Kaya kung ating i-apply po sa ating buhay, tayo po'y maging sakdal. Pero bilang tayo manampataya, tayo po mga kapatid, ang magtuturo din sa ating sarili. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Kanyang hinahampas ang kanyang sarili o sinusupil. Dinidisiplina. Ipinaunawa ang dapat maunawaan na salita ng Diyos para siya'y matili na sakdal. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Siya natatakot, nangangatal, nanginginig. Dahil baka pagkapangaral niya sa iba, siya sa itakwil? Siya naman ang hindi magmanang buhay na walang kat. Hindi man tayo tumatayo sa mga pulpito na kagaya namin, nagdadala ng salita ng mahal na Diyos, tayong lahat ay may tungkulin. Ating turuan ang ating sarili, ating supilin para tayo po'y mawala sa kadahilanan ng panghinapanlupaypay o sasabing katagang natitisod. Dahil kailangan turuan natin po ang ating sarili para tayo po ay maging karapat-dapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya malinaw mga kapatid, kapag ito'y binabasa ko, pag ang katuwiran pa natitisod, hindi mo pa naunawaan sa salita ng Diyos o hindi mo pa nagagawa o hindi mo pa natuturuan ang iyong sarili. Dahil sa lahat ng bagay, ang tunay na kang Diyos, may Espiritu ng Diyos, ang sabi nga, hindi ka na matitisod.
Dahil ikaw ay nakatingin sa pangako ng Diyos, anumang kalagayan mo, ang mahalaga sa iyo, makapunta ka sa langit. Kaya ikaw po ay magpapatuloy maglingkod sa mahal na Diyos. Lahat mo ay magsabing, praise the Lord. O kaya malinaw mga kapatid, pag tayo natitisod, ang problema, ang sarili mo. Kaya, malinaw, sabi ng isang preacher, hindi ka natitisod kay brother, kay sister, sa iyong sarili. Hindi mo pa natuturuan at kayang turuan ang iyong sarili. Dahil kung ikaw ay hindi natitisod, ibig sabihin, ikay taong sakdal. Ibig sabihin, nauunawaan mo ang lahat ng bagay na dumating sa iyo. Ang salita ng Diyos, iyong pagsikapang masunod, kaya hindi ka matitisod, ikay nakatingin na lang sa pangako ng mahal na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya anong sabi? Sa panahon ng mahal na Panginoon, isang babae, naglakas ng tinig. Ang sabi niya, mapalad ang nagdalang tao sa mahal na Panginoon. At yung dibdib na sinusuhan. Pero anong sabi ng mahal na Diyos? Oo, lalong mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa. Amen? O, sino ngayon mapalad, mga kapatid? Yung ating nababasa at ating napapakinggan, ating sundin. I-apply po natin sa araw-araw nating pamumuhay para tayo maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala at tayo karapat-dapat sa salubong sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Malinaw po ang salita ng Diyos. Hindi tayo maliligaw. Lalong mapalad ang nakikinig at ginagawa ito. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, sundin po natin ang utos ng mga Panginoon. Lagi tayo magsikap, magpuri, manalangin kung tayo sa pagsubok, sa kahirapan, para tayo tulungan ng mahal na Panginoon. Huwag tayo po, mga kapatid, tagapakinig lang. Sundin natin. Dahil pag tayo tagapakinig lang, dinadaya natin ating sarili. Pero pag ating sunod ang utos ng mahal na Panginoon, ang sabi, ang matalas na salita ng Diyos na may dalawang talim na tumatagos, yung sakit natin, gagamutin ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag tinanggap natin, tayo po'y mabubuhay, masaya at maligaya sa paglingkod sa mga Panginoon. Kaya sa panahon ng mahal na Panginoon ni Moises, yung mga pinalaya sa Ehipto, ang iba ay talagang nagreklamo kay Moises, ang iba nagreklamo sa mahal na Diyos. Bakit? Pinalaya pa daw sila, pinalis sa Ehipto, mamamatay naman, wala naman silang libingan, wala ang karne, walang sibuyas, ay sa Ehipto, kumplito. Pero anong sabi? Ang salita ng Diyos, binasa sa lahat ng mga lipi o angkan. Anong sabi ng mga may pag-ibig sa mahal na Diyos? Kami susunod sa utos ng Diyos at magiging kaming masunurin. Amen? Ito po ang ating dapat gawin. Tayo po'y susunod at maging masunurin para hahabulin tayo ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi, huwag tayo pong sumuway. Huwag tayo lumaban. Naalala ko mga kapatid, dahil yung topic ko sa Candelaria noong linggo, unang-unang versikulo ay talagang yung salita ng Diyos ay pagtama sa iyo masakit pag ginagawa mo. Dahil ang aking versikulo, O Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Yun ang unang versikulo ko. Abay, may binati ako, nakita ko. Abay, hindi namin sa akin galit. Klase natin sa aking versikulo. Ay, paano yun? Dadating minsan, yung solemn na testimony, ay ang unang bersikulo, hanapin ng maaga. Ay di ibig sabihin, pag hinanap mo maaga ang Diyos, hindi pa nga na-MC, nadong ka na sa bahay-sambahan. Amen? Yung pumapatid, ay pero binati ko yung isa. Aba, hindi na-MC sa akin, ako natisod sa akin. Kasi nagalit sa aking unang bersikulo. Ay paano, yung nakikita yung gano'n? Ay hindi naman ko, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito'y pangkalahatan. Abay, sabi ko, parang yung iba sa akin ay talagang hindi natingin at galit. Dahil sa unang bersikulo, ay tama agad sa kanila. Dahil yung isang mga kapatid, ay ko, yun ay minsan, nabati pa sa akin, nagbubukas pa ng salamin ng sasakyan. Nung ako makita, ay talagang kulong na kulong. Parang hindi ako nakita.
Ay kaya nga sabi ko, ang salita ng Diyos nagpapaalala, hindi po para ibig sabihin tayo pahinaim, o hindi para kayo magalit o magtampo sa tumatay sa bawat pulpito. Ang salita ng Diyos, tanggapin natin, tayo ang pagpapalain. Amen? Ang linaw naman mga kapatid ng salita ng Diyos. Ay kaya nga, tatama ito sa atin kung ginagawa natin. Pero pag tinanggap natin at tayo mag-adjust at tayo sumunod, ay kahit niya palaging paulit-ulit na yon, hindi na tatama sa atin. Dahil sinusunod na natin. Amen? Kaya nawa, huwag mangyari po sa atin. Ang salita ng Diyos, tanggapin natin. I-apply natin sa ating buhay. Kaya nung aking binati na hindi umimik, ay ako kinapatawa lang sa akin ako. Ay siguro dahil sa versikulo kong mga pinabasa, ay nagtampo nga sa akin at siguro tinamaan. Pero tandaan natin, ang sakit natin magagamot pag tinanggap natin ang katotohanan. Tingnan po sa mga aklat. Ang katotohanan ay makikilala nyo at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ay di kung ano yung totoo na dapat natin gawin, i-apply sa ating buhay, tanggapin natin, sundin natin, palalayain tayo sa lahat na mali na ating ginagawa. Ay pag tayo nakasunod, mabubuhay tayo masaya, maligaya. Praise the Lord, hallelujah. Na tayo po'y masaya. Pero hanggang hindi tayo sumusunod, ay talaga po, kahit aling versikulo, ang pabasa dito kahit bata, tatama sa atin sa tanan ng Diyos. Pero pag ating sinunod, mabubuhay ka masaya, maligaya, at sabi ng baklat, hindi ka matitisod dahil tinuturuan mo at natuturuan mo ang sarili mo. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. Purihin po ang mahal na Diyos at nawa po ang satang mga Panginoon. I-apply natin sa ating buhay. Tayong lahat po, mga kapatid, ang kinakausap ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po besan ng hinalapaypay, pero pag tayo lumapit ay sa mahal na Diyos, aakayin tayo, tutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Alam ko, malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabata upang ako'y hindi Para wag tayo mawala sa kanon. Diyos na buhay. At kung Kaya kung dumarating ang ating kahinaan, lumapit tayo sa bayan niya. Natatanong na natin kahinaan, lumapit tayo sa bayan niya. Kaya ang kailangan natin pa tayo magpatuloy maglingkod sa bayan niya. kapag ako'y nalulumo, di mo ako inibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatak ang puso. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw susi ka, ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw ay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At ngayon, muli akong nagkabalik. Nariyan ka, kahit anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Hallelujah, Lord. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus,
kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako inibig ko. Isang tawag sa'yo, tumatagag ang puso mo. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw ay susi sa mga tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Higit sa kanila, kailangan ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, tayo lahat, kung dumadating man ang kahinaan, natatalo tayo ng ating kahinaan, na tayo po ay minsan ay dumating sa lahat ng bagay nga ay nanghihina, lupaypay o natitisod. Lumapit tayo sa mahal na Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na ating napag-aralan, ito po ang nagpapaalala sa atin na kung tanggapin natin sa salita ng Diyos, ang karamdaman ng ating kaluluwa magagamot. At tayo po ay makakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ating tandaan, sabi ng mahal Panginoon sa kanyang kapanahunan, mapalad na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa. Kaya ang salita ng Diyos na ating nababasa at napapakinggan, i-apply po natin sa ating araw-araw pamuhay para tayo maging karapat-dapat. Dahil sa huling panahon ito, ang tungkulin natin talagang gawing kayamanan ang paglingkod sa Diyos. Sapagkat sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, natin ang lindol, ang sunog, mga kapatid, ang mga trahedya. Kaya wala na tayong dapat gawin, kundi gawing kayamanan ang paglingkod sa mahal na Panginoon para tayo ingat at iligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po mga kapatid ay manalangin po, hallelujah, sa hapong ito. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na pasminsan ng pasapong ito sa panganang panalangin namin kinagalang maebanglista at awarin mo po kami lahat sa aming pagkulang pag-asala at sa lahat po ng pangailangan, hikbi at daing ng bawat isa. Ikaw mahal na Panginoon, nakakal na batid, ibigay mo po, ipagkalob sa mga patugunin ang pagsamang panalangin, pagpalain mo bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala, akayin mo po kami tagdagan ng pag-ibig, paniwala, pampatay, kagala, kay mapaglingkuran sa may karamdaman, pagaling mo po may problema at asin mo po tawagin na masaboy aming makapatiran paypay-balik sa magawain, pagpalain mo po ang bawat isa o Diyos at huwag mo po kaming iwan ng pababayaan at sa araw-araw ng pamumuhay ikaw mag-supply, mag-provide ng pangailangan na yung mga iglesia na yung mga pagpalain kabuhayan at tunay na bigyan mo pong tuwa at kagalakan ang bawat isa na ikay mapaglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan mo po mahal na Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Ang ating pong kanakamay sa ating pong ulo, sa parte ng katawan na may karamdaman ang ating kaliwang kamay at ating ilas sa ating sarili, sawayin ang lahat ng panghina palpaypay makaramdaman. Hallelujah. Nagawa ng kaaway. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan po mahal pa sa amin sasaway lahat ng di mong karamdaman nagpapahirap, halo ang karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, ulcer, hal diabetes, halo high blood, halo panghina, palapaypay, chestbugar, alcoholic, hallelujah, kahirapan, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, lahat ng panghina, palapaypay, hadlang at balakid sa paglingkod ng bawat isa, lumas ka sa pangalan Jesus in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po makakatalon, tayo po itatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.